Hi, hello mga friend. Andito tayo sa palayan ito. Palayan. Mga palayan. Yan na, manguha tayo ng, alam niyo ba yun yung gulay na lupo? Kung kayo ay mga Ilongga, alam niyo yung gulay na lupo. Ayan o. Ito yan siya o. Nipili ko lang kasi yung iba nagkabulaklak na pala kasi tag-ulan na. Pero kung tag-init, ano ito, wala ito masyadong bulaklak. Sarap ito sa munggo. Ayan o. Oh. Alam niyo ba yan? Yes! Napakyaw na raw yung avocado mo. Oo. Napakyaw na. Ang mahal pa naman ng kilo, 30, di ba? Oh. Pagkakay Kuya Gimo, 40 pa nga eh. Ah. Pagkakay sa binibigyan ko. Wow. Di nagkapira sila. Pero hindi naman doon dinadala. Ay, dito lang yon. Malapit lang. Pati langkawas. Oh, hinukay. Pati pinya, isang sako yata na harvest. Oh, nagkalat na yung tangkay niya doon eh. Ayun, mga kapitbahay ko na dumaan. Yun. Kasi yung mga ano namin doon, avocado. At saka pinya, may nag-harvest na. Nauna na sa amin. Kaya sabi nila na harvest na daw yung pinya namin at saka avocado. Nagkapira na daw ang nag-harvest. Yan, basta tuloy lang tayo dito, manguha tayo ng lupo-lupo. Alam niyo ba kung ano ang masarap na ano dito? Ay halo munggo. Hipon o kaya alimasag, kung ano ang gusto nyong ihalo. Yan ang ano. Paborito ko talagang gulay ito mula nung bata pa ako. Sa amin kasi sa probinsya, sa Palayan, ang dami nito. Yun na nung nagbakasyon kami ng ate ko. Nako, naghanap kami na ito. Kung saan-saan kasi yung malapit sa amin na Palayan, wala nang lupo. Kung ano tawag sa inyo nito. Meron din siguro sa inyo nito pero hindi nyo lang alam na ginugulay. Ang ginapili ko lang kasi sayang. Hindi ko nakita agad dito nung tag-init na mulaklak na. Kasi pag tag-ulan, namumulaklak na yan sila. Pero sa tag-init, ano yan? Wala yan silang bulaklak. Yan, paborito pati ng mga anak ko ito. Pag ganito ang gulay namin, tsaka lagyan ng munggo, nako. Yung mga anak ko, pag naggulay ako na may lakad sila. Kasabi yan, mama, huwag niyong ubusin yung gulay ha. Kailangan may natira ako ha. Ganun yun. Inasanay kasi yung mga anak ko mula pa baby sila. Mga bata pa. Hindi ko yan sila gipasanay sa hotdog. Sanay ko sila sa gulay. Kaya hinahanap-hanap nila ang mga gulay ko. Hanap tayo sa iba na walang bulaklak. Dami na may bulaklak. Kung saan dito rin sila tubo sa may palayan na madamo. Wala na dyan dito sa kabilang damuhan. Meron yan. Basta kung saan yan may damo, doon yan meron. Buti hindi inapakan ng kalabaw.
Nakita na ako kanina dito. Dinaanan na kasi namin ito kanina. Naghahanap talaga ako nito kasi buwan na bibilin yung anak kong mama, baka may lupo doon. Manguha ka. Nung nakaraan, may nakuha na ako dito. Inuwi ko at saka gigulay. Alimasag naman ang gilagay kong halo. Munggo, alimasag. Saka nilagyan ko ng kalabasa. Para lahat masustansya. Ianuhin nyo para pag uwi nyo sa inyo, pag may nakita kayong ganito, maggulay din kayo. Sarap. Ito, may nakikita ba kayong ganito? Yan o, wild pipino. Yan ang wild pipino. Ganyan yung ano niya o. Ito yung puno niya. Yan. Tapos pag inano mo ganyan, ayan o, ang dami yan bunga sa ilalim. Sarap yan imukbang. Yan o, wild pipino. Lagyan mo lang yan ng sibuyas, kamatis. At saka mukbangin. Sarap yan, malutong. Ang lasa niyan talagang pipino. Dito yan tumutubo sa mga damo-damo. Malinisin kasi pala yan. Ang kasama ko dito kalabaw. Yan. Andito sa akin ang susi. Mauna ka? Tanong ko si Wakiwak kung mauna siya uwi. Kaya ang susi nandito sa akin. Sinususi namin yung bahay bago umalis. Kaya pag malayo yung pupuntahan namin, pinapadlock ko yung bahay. Ayan o, mga tataba o. Yan. Lalaki ng dahon. Sa Thailand, meron tayong kasamahang vlogger na taga Thailand na Ilongga. Ay, Bisaya pala po. Bisaya. Sa Thailand kasi parang ano din eh, parang Pilipinas din. Na ano, may palayan din sila doon, ang tataba ng lupo. Pakita niya rin sa ano niya na nanguha sila ng lupo. Tsaka gingulayan din nila ng munggo. Sabi ko meron din palang lupo sa Thailand. Ang lalaki ng mga dahon, oh. Ang tataba, oh. Tingnan nyo. Yan na, pag may dumadaan na nakikita nila kung anong kinukuha ko. Sabi ko, gulay. Pag nilapitan nila ako, sabi niya, ay damo lang yan. Damo nga yan. Pero masustansya na damo yan. Pag ikaw ay may diabetes at saka kulang ka sa dugo, ano tawag dyan? Anemic. Yan, ito ang gamot. Maggulay ka lang ito na puro sa isang linggo. Nako. Pa-check up mo niyan. Balik na kaagad yung kulay ng dugo mo. Ganyan kahalaga ito sa akin yung gulay na ito. Kasi nagkasakit ang mama ko.
Isang buwan, hindi namin alam kung ano ang sakit niya. Oo. Dito, inuna ko dito. Kasi may kalabaw dito, baki maapakan. Tapos, sabi ng mama ko, nagpa-check up kami sa doktor. Ang sabi ng doktor, bilhan ng gamot na pang ano daw sa dugo. Kasi ano siya, anemic pala ang mama namin. Ang sabi niya sa amin, manguha lang daw kami nito sa palayan ng lupo. Tapos gugulayan lang namin siya ng 1 linggo yun. Puro lang na ganito, nilagyan lang ng asin. Wala siyang halo na kung ano-ano, ito lang lahat. Tapos yun lang ang ano niya, yung kinakain niya. Ito lang ang gulay niya araw-araw. Sa 1 linggo niyang kain. Tapos binalik namin sa doktor. Ang sabi ng doktor, imposible daw nga agad yung dugo niya sa may gamot kasi 1 linggo pa lang. Ang gamot niya kasi na resita, di ba, pang 1 buwan. 1 linggo pa lang bumalik na yung pula ng dugo niya. Ito lang ang ginagulay namin sa kanya. 1 linggo lang. Pero gumaling agad yun yung mama namin. Hindi na kami nagbili ng gamot kasi nung panahon, ang mahal din ng gamot ay. Siyempre sa probinsya ka, pag wala kang trabaho, madalang ka lang makabili ng gamot. Ang kailangan kasi na gamot, tuloy-tuloy. Kaya yan ang utos ng mama namin. Manguha kayo ng lupo. Kaya na lang ang aking gulayin. Huwag nyo na akong bilhan ng gamot. Yan na, pati mga anak ko nasanay dito sa gulay na ito. Nagbakasyon sila ng probinsya. Sumama sila sa lula nila, nanguha ng sa palayan. Tuwan-tuwa naman yung mga anak ko, nanguha sila sa palayan. Yan o, dami. Punuin ko to yung plastic ko kasi iuwi ko doon sa bahay. Sa kamarin. Yan ang ano ko dito sa bundok. Hinahanap lagi dito sa palayan. Oo. Nakita ko na nga yan dyan kanina, dinaanan ko. Dito ko lang inuna para pababa ako para tuloy na pauwi mamaya diretso. Hindi lang lupo ang kinukuha ko. Pati itong bunga ng pipino, wild pipino. Kasi mukbang ko ito, lagyan lang ng sibuyas, kamatis, at saka mukbangin. Sarap yan. Yung kaibigan ko umuwi sa probinsya nila kasi may dala ako nito sa bahay. Nanguha ako dito. Pag uwi ko doon sa probinsya, pag uwi niya doon sa probinsya nila, naghanap din siya nito doon sa palayan nila. Nakita niya. Tapos sabi ng mga pinsan niya, yung mga pinsan pala niya, kilala itong pipino, wild pipino. Nanguha sila. Tapos gimukbang nila.
Doon pa lang daw siya nakatikim na masarap daw pala. Sabi niya, ang sarap ng lasa at saka malutong. Talagang pipinong-pipino ang lasa. Sabi ko, subok ko na yan kaysa probinsya yan, marami yan sa amin. Yan na lahat na nakikita niya sa akin kung anong uwi ko doon. Hindi niya alam daw yun na kinakain, ginugulay, ito, yung lupo. Kaya sabi ko, subukan mo. Eh, wala ka mang makita dito sa Maynila na ganito na tinitinda. Yan na yung mga kapitbahay ko doon kapag nakita nila kung merong ganito. Saan mo naman yan kinuha yung lupo mo? Eh, makatikim lang daw sila kapag nakauwi na ng probinsya. Dito yung mga kalabaw, hindi nila to inaapakan. Kasi itong damo na ito, parang mabaho. Siguro sa pangamoy nila, hindi nila yan kinakain. Kaya, yung mga lupo, hindi na, nahanap ko yung bunga ng pipino. Ayan, ang bunga ng pipino kasi parang bagong udlot pa lang yung mga pipino. Doon lilipat tayo. Parang nagiging lupo. Ito sa kabila, sabi ni waki-waki nga dito. Ito ba? Ayan. So, kasi lang pipiliin natin yung walang bulaklak. Kasi yung may mga bulaklak, ang bulaklak niya kasi nito mapait. Kaya napili lang ang walang bulaklak. Pwede din naman. Parang ano lang naman, hindi naman talagang pait na pait. Parang ampalaya siya na ano. Pwede mo naman siya pilian. Hello, Ma'am Erlinda, Ma'am Edita. Ma'am Erlinda Official Vlog, Ma'am Edita Mix Vlog. Nanguha tayo dito ng lupo. Pag dumating ka dito at saka umakyat ka dito sa bundok, nakikita mo ito. Yung mga lupo-lupo na sinasabi ko. Ako kasing tao, hindi ako masilan pagdating sa gulay. Basta gulay, lahat yan, gusto ko yan. Paborito ko nga yung ampalaya. Gusto ko yan ilagay yung dahon ng ampalaya sa munggo. Kaso lang yung mga kapatid ko, ayaw nila ng ampalaya. Kasi mapait daw. Pero ako gusto ko. Mama namin yan, ganyan. Nagulay lagi yan. Tapos yung bunga mismo ng ampalaya. Paborito namin yan ng lola ko. Iniihaw lang yan namin dalawa. At saka iwa-iwain at saka lagyan ng sibuyas. At saka bagoong. Bastos na kalabaw to.